Ay, nako, breaking news. Nako, mukhang natakasan tayo. Nalilibang po tayo doon sa Diskaya. At samantalang ito namang isa, bumaba daw po ang blood pressure ng 90-60. Hindi pwedeng tumaas eh. Kasi pag tumaas, katapat na ng telmisartan sa kalusartan. O kaya amlodipine, bababa na. Ibang style naman yata eh. Yata lang ha. Bababa naman para mahirap pataasin. Di ba? Ganun, yun ang sinasabi ng karamihan. No? Sabi daw nagsakit-sakitan daw itong congressman na to. No, eto, breaking news po. Saldi ko, may sakit daw po. At USB ni Toby Chanko, bakit ayaw mabuksan? Anong meron? Baka mabukusin ang lahat daw eh. No? Abante! Oh, sabi ng iba ay tila yata bakit ayaw niya ipatawag si Saldi ko. 'Di ba? Bakit parang tila yata pag binabanggit ang Saldi ko parang ayaw na ayaw nila. No. O ito, pakinggan natin ang balita ha. Sandali lang, pakinggan natin po ang balita. Habang nalilibang po tayo, wag muna tayo magdiskaya, salitan po tayo. Kasi nalilibang po ang taong bayan doon sa ginagawa ng mga diskaya. Habang ito, ang nakapokus lang ang mga media. 'Di ba? Pero yung mga taong bayan ang nakapokus doon po sa bahay, sa St. Gerald, sa may construction. 'Di ba? Ito, mas maganda, pakinggan natin to muna. May mga anomalya ring natuklasan ng mga kongresista sa 2025 national budget, particular po dun sa insertion sa pondo ng DPWH. At dahil po dito nagkaroon ng mainitang pagtatalo kung ipatatawag o hindi sa nasusunod na pagtirig sina dating House Appropriations Committee Chairman at ako, Bicol Party List Representative Zaldico, at maging si dating Senadora Grace Poe na siyang chairman naman noon ng Senate Finance Committee para pagpaliwanagin sa issue na maisiningit na pondo. Ayun, may siningit po kasi 2025 budget insertion. Ngayon, pagpapaliwanagin itong dalawang ito, kasi po sa paggawa po ng budget, nagsisimula po talaga sa budget yan eh. Aba, may popondohan ka year 2026. Kasi dati gumagawa po ako ng budget. Apo, 2026. Popondo ka ngayon. Lahat ng bibili mo for 2026, halimbawa, maging mapa-ballpen man yan o chalk, may budget po yan na nakalaan. Ngayon, lagyan mo ng 1,000. Aaprubahan naman yon sa gobyerno kasi sa LGU kasi, dadaan muna ng planning yon. Dadaan ng budget office, tapos back office. Ngayon, titignan nila kung tapos budget deliberation, budget hearing, titignan nila kung yung budget na in-insert mo doon, tatanungin ka nila, para saan to? Ano ba, malaki budget, 100,000. Ha? Para saan ang 100,000 to? Ba't man dito ang budget na to? Ipapaliwanag mo yun kasi may bibili po kaming gamot eh. Tsaka may bibili po kaming ganito. Doon sa department mo, doon sa LGU. O, ang gagawin mo, sige, approve budget ka. So, ina-approbahan. Ngayon, sino ba nag-a-approve ng budget dati? Sino nag-a-approve ng budget? Yung House Committee on Appropriation. Ang House Committee on Appropriation ay isang komite sa Kongreso ng Pilipinas. Isang kongreso sa Pilipinas kung saan ay may responsibilidad sa pagtalakay o pag-aproba ng mga panukalang budget ng gobyerno. Sino ba dati neto? Di si Saldico. Sila ang namamahala sa panglalaan ng pondo para sa iba't ibang ahensya ng programa ng gobyerno. Mga pangunahing responsibilidad ng pagiging appropriation committee, no? Ano ba pinaka-responsibilidad nila na dating hawak ni Saldico? Pagtalakay ng mga panukalang budget ng gobyerno. Ayan, di ba? Pangalawa, pag-aproba ng mga paggastos ng gobyerno. Pangatlo, paglaan ng pondo sa proyekto at programa. Pag may proyekto, mga infrastructure, mga ganyan, etc.,
yung mga programa, pati mga programa. Ang di ko alam, kasama yata yung mga programa kasi sa LGU, ang mga programa, yung mga tinatawag na parapol, ay hindi, yung mga, kasi kung sa mga tao, may program lagi para sa mga may hirap, bibigay sa ganito, may feeding program, alam mo, iba-iba eh. Pang-apat, pagsubaybay sa implementation sa budget. No? Sa madaling salita, ang House Committee on Appropriations ay may mahalagang papel sa pagdidesisyon kung paano gagamitin ang pondo ng gobyerno at kung ano ang mga prioridad sa proyekto at programa na dapat pondohan. Dapat alam mo kung saan mapupunta yung pera at walang dapat sukle at dapat eksakto. Hindi, kaya nga binadgetan eh. Di ba? Ganun po yun. Halimbawa, sa isang tao, wala kang budget para sa, isang opisina kayo malaki, no? Babudget kayo para sa mga computer. Pag walang budget ng 2025, wala kang gagamitin sa 2026. Kukuha sa panibagong budget. Mag-augment ka or mag-ano ka. Mas maganda may budget. Kayo, ang tanong, ano yung budget insertion na inilagay doon sa DPWH? May inilagay na budget doon na bilyon. Tapos ganito nangyari. Ito pagkakaintindi ko sa balitang ito, budget insertion na inilagay na pondo. Ano ang gagawin doon? At tanong, nasaan? Ako tatanungin ko, nasaan eh? Ano nangyari? Ano nangyari? Halimbawa ganito. Di ako gumagawa ng budget, no? Hindi naman ako nagka-aproba. Ako gumagawa. Halimbawa, binadgetan ko halimbawa, bumili sa 2026 ng 100 truck. Babudgetan mo, syempre, milyon yon. Diba? Ang presyo ng truck halimbawa 20 million. Ang nilagay mong budget doon, 200 million. Ngayon, nagtaka ngayon yung 2026, hindi 2026 na. Ang nabiling truck, sira-sira at minsan wala pa. Di ba? Ngayon, ang tanong, nasaan yung 200 million na inilagay nyo sa budget dito? Yun ang tanong. Sample lang yun, ha? Panoorin nyo kung magkahawig ito ng kwento ko, ha? Panoorin nyo. Detalya sa live report ni Vic Sumenta. Ali, dito sa Kamara ay ka-adjourn lamang ng House Committee o House Tri-Com Committee sa Infrastructure na kung saan ay inaasahan na sa susunod na pagdinig ng komite ay sisipot na yung mga contractors na inisnap ang unang pagdinig dahil sila ay pinadalahan na ng subpoena para humarap sa komite at magpaliwanag hinggil sa mga kinasasangkutan nilang maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Walang maipapaliwanag yon, sir. Baka dalawa lang yan. Umalis na ibang bansa o hindi na humarap. Kasi mako-corner sila eh. Parang yung Wawaw Builders eh. Sipin mo, tinatanong kung may ghost project, nakayuko to invoke my rights. Yung pala, nakita ngayon ng bagong secretary ng DPWH, yung kapalpakan doon sa flood control. Wala pala makita. Kaluluwa na pala, sumalangit nawa. I would like to second the motion. I would like to explain why. Tinawag ni Davao City Representative Isidro Ungab na most corrupt budget ang 2025 national budget dahil sa mga nangyaring insertions ng pondo sa mga flood control projects ng gobyerno na kalaunan ay natuklasan na puno ng anomalya. Sa pagdinig ng House Tri-Committee on Infrastructures, nagtalo-talo ang mga kongresista ng ihain ni Caloocan City Representative Edgar Irice ang motion na imbitahan ng komite bilang resource persons sina dating House Committee on Appropriations Chairman ako Bicol Party List Representative Saldico at dating Senadora Grace po upang mabigyang linaw ang sinasabing insertions sa pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 2025 national budget. Ngayon yun, nag-budget ng 2024 para gamitin yung 2025. Ang tanong, nasaan yung budget insertion na ganun kalaki? Hoy, hindi daang milyon ha, bilyon ang pinag-uusapan. Nasaan?
May nakita ba tayo sa bilyon na yon? Meron tayo nakita. Alam mo sino nakakakita? Si Ed Calwag, yung espiritista. Na kasi niya ghost. Di ba? O ngayon, tanong, meron ba? Substandard, meron. O ngayon, pinapaliwanag ngayon. Mr. Chair, I would like to move that in order to clear up things, to clarify matters, we should invite the chairman of the Committee on Appropriations in last Congress, the 19th Congress, Congressman Saldico and former Senator Grace po. Sinuportahan ni Ungab ang motion ng Irize na ipatawag sina Ko at Poe sa susunod na pagdinig ng House Tri-Committee on Infrastructures na nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Tignan mo, may lumulutang na bako. Alam mo, sa ibang bansa, wala na yan eh. May ano na, may mga power equipment na. Hanggang ngayon, yung pala ata gamit natin, yung pampalutang ng bako. Diba? Walang pondo eh. Kasabihin, wala tayong budget dyan. Pero kung kurakutin yung billion, meron. Eh bako, magkano ng bako? Wala pa siguro 5 milyon yan. Wala pa yung pinaka-equipment na malaki. Diba? Para hindi na mahirapan. August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion. Si Ko ang chairman ng House Committee on Appropriations at si Po ang chairman ng Senate Committee on Finance ng pagtibayin ng 2025 national budget. Ano? Ulit niya. Na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? Oo, totoo yan. Bakit tanggin nyo? Saka nakakita na billion project, billion na wala at wala makita. Di ba? Wala kang makikita eh. Antindi. Hindi katulad ng mga pasir, paunti-unti yung koreksyon. Eto, biglaan. Tapos wala ka pa makita. Kung may makita ka man, substandard. Tapos, wala nakita, walang umaamin. Siyempre, walang aamin dyan. So I second that motion. Si Ko ang chairman ng House Committee on Appropriations at si Po Siya ang Committee of Appropriation na paliwanag natin kanina kung ano ginagawa ng Committee of Appropriation. Di ba? Siya nag-aano ng budget. Di ba? Nasaan? Siya ang responsibilidad sa budget. Ibig sabihin. Puro panloloko ginagawa sa atin ng mga to eh. Di ba? Eto pa. ang chairman ng Senate Committee on Finance ng pagtibayin ng 2025 national budget noong 19th Congress. Nag-ugat ang pagtatalo sa imbitasyon kay Ko ng usisain ni Irize si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan kung saan ang galing ang insertions ng budget ng ahensya sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Paliwanag ni Bunuan na wala umano siyang alam sa pagtaas ng pondo ng DPWH. Sir, kayo sekretary, wala kayong alam sa pagtaas ng pondo? Ano ba naman, sir? Kayo binadgetan eh. Wala kayong alam sa pagtaas ng pondo? Ibay natin yung tanong. May alam ba kayo tungkol sa pondo? Huwag yung pagtaas. Kasi iba yun eh. Magkaiba yun eh. Yung pagtaas kasi, hindi ordinaryo yun. Kasi yung dating halimbawa, binabudgetan mo ganito na lang, kababa, biglang tumaas ng lobo, maaring hindi pinaalam sa'yo. Or imposible na hindi mo alam. Tama ba? Hindi ko kayo pinabibintangan, nagtatanong lang ako. Sa 1.088 trillion pesos mula sa original na proposal na 900 billion pesos lamang. Hindi maliwanag po, Your Honor.
Sir, So ito po hindi, okay ay lang. ginawa ng BICAM without your knowledge. Wala po. So makakaalam lang po ng mga insertion na ito ay particularly yung BICAM, the Senate Committee on Finance, and the Committee on Appropriations of the House of Representatives. Tama po ba yan? Well, as far as we know, Your Honor, that will be the product of the BICAM. Biruin mo, yung binadgetan yung DPWH, lahat sila meron na. Kasi di ba pag sabi ko dito sa, ewan ko kung magkaiba yan sa national saka dito sa local Sa local kasi, pag magba-budget hearing, aaprobahan yung budget na niligay mo. Halimbawa, 200,000, magtataka yun. Bakit yung last year, titignan yung last year, kukumpare. Titignan nila, bakit ang taas nito? Anong gagawin mo dito? Anong bibilin mo? Kung napapaliwanag mo na maayos sa budget hearing, aaprobahan nila. Okay, pasado ka. Ibig sabihin, napaka-halaga ng usaping yon. 1,000 lang yun ito, bilyon. Cameral Conference Committee, Your Honor. Samantala, Ali, maliban kina Ungab at Irise ay nakipagtalo rin sinabota sa Congressman Toby Chanco nang igiit nito na dapat talaga na imbitahan si ako Bicol Party List Representative Elizaldico na magpaliwanag dito sa TRICOM para maliwanagan kung ano ba talagang nangyari doon sa Bicameral Conference Committee kung bakit nagkaroon ng napakalaking insertions sa budget ng Department of Public Works and Highways. Isang malaking budget na pondo na in-insertion doon. Maliban, tanongin na naman bakit ka nag-insert na napakalaki ito, inaprobahan nyo? Kayo responsable dito Kayo ang Committee of Appropriation Bakit? Ano meron? Daang bilyon Babilyon. Kung napaliwanag mo, halimbawa, inilagay kasi namin sa ganito pwede, good. Okay, pasado ka na, umalis ka ng bansa. Ganon. Ano nangyari? Mas naunang umalis ng bansa bago magpaliwanag. Sa bagay, exempted kasi may sakit. Pero sana hiling namin, gumaling na po kayo, sir. Dalangin po namin magpagaling po kayo ng maayos dyan para po mas maayos nyo pong mapaliwanag. Dahil sa hindi dinesisyonan ng chairman na si Congressman Terry Redon ang naturang motion, minabuti na lamang ni Chanco na mag-walk out dito sa pagdinig ng komite. Talaga mag-walk out ka dyan Na matapos isigit din niya na dapat inimbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsasabing alam niya kung sino yung mga kongresista na umano'y kasangkot sa mga manumalyang flood control projects. Kahit hindi na imbitahan si Benjamin Magalong kitang-kita naman di ba? Kayo ang mga pumirma, kayo ang nag-insertion lahat. Ayaw pumunta. Ano ibig sabihin nun? Kung pumunta, imbitahan, tanungin. Mabigat na tanong ang dapat itanong. Di ba? Tapos sasabihin nila si Benji Magalong daw, nung 2020 panahon pa ni Duterte, hindi daw tahimik daw, hindi daw nag-iimbestiga. Bakit daw sa panahon ngayon, nag-iimbestiga na? Hindi niyo na nakikita, matagal na nag-iimbestiga si Magalong. Ngayon lang talaga napuno, pati mga taong bayan. Tanungin niyo sarili niyo, kung si Magalong ngayon na nag-imbestiga, ano pa kayo? Kung hindi pa maupo si Senator Blue Ribbon Committee Chairman na si Rodante Marcoleta, hindi magsisimula yan, tama? Hindi rin. Hindi rin daw. Hindi rin. Puro Sara Duterte nga kayo nakaraan Di ba? Sara Duterte tayo, Sara Duterte. Yung medyo na archive, na basura na hilaw nga. Ito na, flood control. Tapos biglang mga iba nagkasakit, iba nag-Amerika. Ang titigas ng muka. Yung inuusig nila si Sara Duterte, ang lalakas nila, malakas pa sa kalabaw. No? Yung sila ay tatanungin lang naman, hindi pa pinagbibintangan, aba, nagsakitan. Baka pag-uwi, may brace neck na. Di ba? Ng pamahalaan. Balik sa inyo, Ali. Dekang narinig kong mainit na nagtatalo ay si Representative Toby Tiangco at si Janet Garin, At ito bang pinagtatalunan nila kung ipatatawag si Zaldico at si former Senator Grace Poe?
Tama, Ali, kasi maliban kay Janet Carreno, nagtatalo na sila, sumapat din itong si Congressman Abante na talagang kinokontra ang kahilingan ni Congressman Toby Chanco tungkol doon sa panukala na ipatawag nga si Congressman Elizaldico. Dahil sa ngayon, Bakit kaya kumukontra to si Sir si Sir Atras? Sir, ba't kayo kumukontra, Sir? Anong meron? Pwede niyo naman sabihin sige sa ibang araw. O sige kung may pagkakataon, patawag natin. Akala ko ba transparency? Akala ko ba lahat tayo walang kikilingan? Narinig ko sa isang dyan Di ba? Oh. Bakit ganun? Bakit parang kontra? nakaupo pa pala itong si Congressman Elizaldico na representative ng Ako Bicol. Dahil ditong nakalipas na eleksyon, 2 upuan ang nakuha ng Ako Bicol. Ang isa na nakaupo ngayon ay si Congressman Alfredo Garbing. Pangalawa, itong si Congressman Elizaldico, Ali. Kayo naman, mga taong bayan, kayo naman. Naboto pa ba tayo ng mga politikong alam natin na napatunayan na? Hindi, mag-isip kayo. Hindi po, maraming mabait na tao. Ay, ikaan niya. Yung isang kontraktor tumutulong daw sa kapwa yun. Tumutulong sa kapwa, marami na tulungan yan kaysa yung mga congressman. So, palagpasin natin, hindi susi o lisensya sa pagtakas ng isang kasalanan ang paggawa ng isang kabutihan o ng maraming kabutihan. Hindi yun. Pagbayaran mo yung mga kasalanan, lalo na yung kasalanan mo, apektado yung taong bayan. Di ba? Hindi susi yun, hindi lisensya yun. Na para, acquit ka na, sige na, gumawa ka, tumulong ka naman sa marami nagugutom Di ba? Sige na, okay ka na. Napakain mo naman yung maraming tao Ganun ba yun? Hindi po sa ganun yun. Huwag na tayo boboto mga kababayan ng tao, alam natin, sisira sa ating kaba ng bayan. Halatang halata Alam mo sino apektado? Kayo rin naman Hindi lang po baha. Imbis na, halimbawa, yung anak mo, pamangkin mo, pisan mo, masatisfy sa ekonomiya o sa pagtaas ng sahod lahat, pagbaba ng ganyan. Wala Kasi nga, laganap ang korupsyon. Dahil sa kaboboto natin, ang mga politikong napatunayan na iboboto ulit natin. Pero hati pala ang mga miyembro Wala akong tinutukoy doon tamaan lang. ng Kongreso kung pagpapaliwanagin yung mga mambabatas ng 19th Congress. Merong mga kongresista na gusto, narinig ko si Janet Garin, sabihin huwag natin gawing personal, So hati sila kung babalikan pa yung nangyari noong 19th Congress at dahil sa accountability ay pagpaliwanagin yung paglobo ng pondo ng Department of Public Works and Highways ng 189 billion kasi yung inilaki ng 189 billion ang inilaki. Oy, huwag niyong lalanglangin yan. 189 billion ang inilaki. Sa 1 billion na lang mga kamunti, napakalaki na nun. 1 billion. Huwag niyong may menusin yun. Ang 1 billion po, alam ko 1,000,000 1,000,000. May 1 million ka. O times 1,000 mo, alam ko Tama ba? Times 1,000? 1 billion? 900 million, 999 million, sunod 1 billion. Tama? Di ba? 900, 9,999, sunod 1 billion. Tama, di ba? Napakalaking budget nun. Yung ginawa doon sa isang lugar sa distrito, nakita natin, hindi pa tapos. Tapos na daw yung budget. Tapos na daw pala yung flood control doon. Halaga ng flood control na tinapos, 100 million. Samantalang yung pumunta yung official doon, nakita yung flood control, wala pang 1 million yung gastos. Baka nga 100,000 lang ngayon, 189 billion ang budget insertion. O yung idinagdag yata to Nasaan? Pinagpapaliwanag, nasaan? Kung napaliwanag naman to, okay. Di mag-Amerika kayo maghapon. Saka nakapagtataka. Bakit kung kailan nagkakaimbestigahan, saka mga nagkasakitan at nagkaroon ng Amerika itong mga to? Di ba nakapagtataka lang? Tanong ko lang. Yung inuusig si Sarah,
malalakas pa sa mga kalabaw. Di ba? Tapos yung isang kontraktor, nagpi-flex-flex pa, nakaraan, ang lakas-lakas pa, nung nagpatawag na si Senator Rodante Marcoleta, hindi na nagsulputan. Kanya-kanyang dahilan. Tapos sasabihin, wala silang ghost project, yung isa ay wawaw. Wow! Pondo ng DPWH na hindi nga daw sabi ni former Secretary Bunuan ay talagang sabay kam nangyari. So yun ang issue nila. Whether or not ipatatawag pa at pagpapaliwanagin itong mambabatas ng 19th Congress. Tama, Ali, kasi malaking misteryo daw yung sinasabi ni Secretary Bunuan ng original proposal ng DPWH na nakapaloob doon sa original na NEP o National Expenditure Program ay 900 billion lamang. Pero doon sa final version ng Bicameral Conference Committee, naging 1,000,000.0088. O so ibig sabihin, nadagdagan, imagine 1 trillion. Bawasan mo isa, bayad na ng utang ng Pilipinas yan eh. Hindi ako maniniwala. Saka ito yung mga binabudgetan halimbawa, isang lugar, sa isang lugar, distrito, ang totoong budget halimbawa, yung kahabaan halimbawa ng flood control, yung sa ilog, imagine nyo, napakahaba, halimbawa, kilometro ang haba. Babudgetan halimbawa ng 2 billion yun. Ando na lahat. Talagang maganda rin pagkakagawa. Hindi pa rin ako naniniwala eh. Napakalaki pa rin nun eh. At nakakamisan eh. Mula ng pagkabata tayo, yung mga kalsada, yung mga building ng mga gobyerno, pinaniniwala tayo na malalaki naglulubuhan ng budget ng mga yan. Pero nakapagtataka pag nagpagawa yung isang mayaman ng private na bahay, malaki na, umaabot lang minsan na, uy, magkano yan? Uy, 9 million lang yan, pero laki na. Oh, talaga? Ang laki naman yan, 9 million yan? Oo. Kasama ng lupa. Hindi pa kasama lupa. Pero yung lupa, nabili ko, 7 million. Tapos yung structure, 9 million. Magkano gastos mo? 16 million. 16 million yan. Laki-laki ang ganda na yan Pero paggawa mo sa gobyerno yun, yung 16 million na yun, ako, tansya ko, aabot kung magkano? 100 million. Tapos kukurakutin pa. Di ba? Pataka ko mula ng pagkabata ko. Ba't ganun? Ngayon ko nalilinawan eh. Bakit ganun? Pag private ang gumawa, ganito lang ang halaga, saktuhan. Kung kumita man sila, talagang negosyo yun. Pero ba't pag gobyerno ang mahal? Oo. Ako pumunta ako sa isang lugar sa isang compound ginagawa yung kalsada. Private na kalsada, hindi private, hindi ano. May compound ako pinunta na ginagawa. Parang ginawang construction site na rin yun. Andun yung mga foreman, andun yung mga gwardiya. May ginagawang kalsada na kasing haba ng... Kasi yung mga... Siyempre, mayaman may-ari nun, negosyante, para yung mga sakya doon dadaan. Gumawa lang siya siguro mga... Kulang-kulang 100 meters na kalsada. Tinanong ko kung magkano presyo ng kalsada na yun na ginawa nila. Yung kalsada na nun wala pa daw 1 milyon. Ano na yun? 1, 2, 3 na. Ano yung 1, 2, 3? Yung isang alam na mga contractor, mga construction worker, 1, 2, 3. Isang sakong simento, 2 sakong buhangin, baliktad niya. Basta ganun niya, 1 sakong simento, 2 sakong buhangin, 3 sakong graba. 1, 2, 3 yata. O baliktad, o 1 sakong graba, 3 simento. Basta 1, 2, 3 yung formula. Wala pa daw 1 milyon. Sa private yun Nung pinagawa yung hindi ko sasabihin sa lugar na mas maiksi pa doon sa gobyerno, nakalagay doon sa yung tatagalogin ko na lang, dito napunta yung mga pera nyo. Dito napunta yung mga tax nyo, di ba? Nakalagay. Maliit na kalsada lang kasi nga bako-bako dati ginawa. Ang nakalagay na budget doon, 7 million. Gulat ako. 7 million? Samantalang yung pinuntahan ko doon sa compound, may mga bakal pa doon, wala pang 1 milyon. Eto, mas makarampot to. Bakit 7 million? Hindi ko naman sinabing kurakot sila, no? Nagtataka lang ako, nagtatanong.
Anong semento ang ginamit doon? Meron lang katanungan si Alex Santos. Okay, Vic, doon sa tugon ni Congressman Tiangco, meron siyang hawak na USB. Mm. Gusto sana niyang ipa-play sa COMSEC, no? Ito ba yung inaayawan ni Congresswoman Garin? Ano ba nilalaman ng USB na yun? Hindi natin alam, Alex, kung ano yung nilalaman pero malamang yun yung mga sinasabi niyang ebidensya na nagkaroon ng hocus-pocus. Doon sa, naalala mo, Alex, yung hinahanap niya Mm-mm. na minutes ng small committee? Tama. Dahil yun yung pinupunto niya na nagkaroon kasi ng hocus-pocus dito pa lamang sa Kongreso na bago dalhin yung final version ng House doon sa 2025 national budget, meron ng kinalikot noon. Na lalong lumaki, batay sa kanyang aligasyon, nung Ayan, no? matapos ang may Kita mo yung mga picture? Ayan ang budget insertion. Kung dyan napunta yung budget na malaki, nakakatuwa. Very good. Pero hindi Nakita namin wasak-wasak. So, kung dyan napunta yung mga ibang budget na hinahanap at malaki, lumobo bigla. At napaayos yan, masaya sana lahat. Kaso hindi wasak walang bakal. So, hindi naniniwala lahat na yung budget na lumobo, dyan napunta lahat. Tama? Tama ba tayo? National Conference Committee, Alex. So, ibig sabihin, bagamat hindi siya pinagbigyan ng House Appropriations Committee kay Congresswoman Swansing, di ba, humingi siya ng kopya, may kopya na siya ngayon? Malamang may nakuha ng kopya kasi kung titignan mo doon, Tama ba USB? Parang ayaw tapabuksan doon. Dapat nagdalaw po kayo, Sir Toby, nagdala kayo ng mga laptop, projector, babuksan nyo, parinig nyo kung ayaw nila pabuksan doon. Diba? Bakit ayaw pabuksan? Hindi ko alam, sabi ng balita Parang ayaw yata doon sa archive, Siguro kaya nag-walk out si Toby Chanko. Hindi natin alam pa yon. pwede ka naman kumuha doon sa archive dahil the public document yun Yun yung pinupunto niya dahil ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco, para official, kayo ang mag-provide. Kasi kayo ngayon ang nakaupo dito sa House Appropriations Committee. Dahil ang sabi nga niya noon kay Congresswoman Mika Swansing, public yan public documents, nandyan sa archive yan. So, ibig sabihin, Vic, pwede humingi ang media ng kopya ng USB niya? Hindi po pwede yon. I doubt kung pagbibigyan kami, Alex. Kung yun ang ebidensya, hindi po pwede humingi yon. Isa pa, pahabol ko lang. Kanina, nasentro ang investigasyon sa PICAB at merong isa yatang executive director na isang abogado na pinaparatangan ng isang congressman na siya daw ang utak, umano o pasimuno ng bentahan ng lisensya. Daming kalokohan nila. Nagbabayad ng yung mga nagkanda kuba-kuba yung taong bayan sa kakabayad ng tax. Ha? Ako nga, ang laki ng tax ko dati, tatrabaho sa gobyerno Nagkanda kuba-kuba ako, kababayad, kakakaltas. Tapos, ito lang mapupunta. Di ba? Ito lang malalaman ng taong bayan. Tapos, pag binigseta sa kanila, ayaw nila. Huwag daw sila pagbintangan. Ha? Kung ayaw nyo pagbintangan bakit hindi nyo gawin yung trabaho nyo na mahusay? Na hindi ka bintang-bintang. Tama? Halimbawa, kayo ang responsable sa budget na yon. Nang tatanungin kayo, hindi kayo matanong. Bawal imbitahan. Nung tatanungin kayo, yung iba bigla nagkasakit. May pinuntahan. Diba? Baka pagbalik, brace neck na, naka-wheelchair. Alex, ang tinutukoy mo, si Atty. Matienzo. Kaya ang sabi ni Congressman Jefferson Cohon, na siyang House Deputy Speaker din ngayon, papaimbestigan niya. Dahil batay sa kanilang nakalap na impormasyon, napakayaman daw nito. Maraming sasakyan at nakatira sa isang high-class na subdivision. High class na subdivision. Makakabili ka. Yung sinabi ko mga mamahaling subdivision, hindi ka makakabili ng 200 o 300 million na lupa lang. 500 na million lupa pa lang. So, ibig sabihin, kung may ganun ka,
na lupain, nakatira ka doon at wala ka namang matinding negosyo, nakapagtataka. Kasi minsan ako may mga kakilala ko nakatira sa mayayaman na subdivision. Nung nalaman ko dating customs. Nung malaman ko nagtatrabaho sa ganitong ahensya, ang kakapal na mukha, walang business yung mga yan. Tapos tanungin mo, hindi siya nangurakot. Tumutulong pa sa investigasyon. Di ba? Hindi ako babanggit ng pangalan. Tamaan na, bato-bato sa langit. Demontres ka, saluhin mo lahat. Di ba? Dito sa Metro Manila, Naku, grabe. Sige, ito, balik ko sa si Ali. ito na. Ito. Pakinggan natin tong isang balitang ito. Ito. Nasa Amerika umano'y ngayon si Ako Bicol Representative Saldico para magpa-check up. Sa gitna ito ng aligasyon. Hindi, ito. Basahin natin. Hindi yan. Ito. Ito. Nasa Amerika umano'y ngayon si Saldico. Nagpa-check up sa gitna ito ng aligasyon. Siya isa sa mga nasa likod ng mga isiningit na pondo noong 2025. Yun naman hindi ka naman sinisisi. Sir, malinis ka sa amin. Gusto namin tanungin ka lang. Yung isiningit mo, dalawa lang para sa akin tanungin Nasaan? Saan mo ginamit? Di ba? 2025. Nasa Amerika na raw ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico para magpa-check up. Sa gitna yan ng aligasyong siya ang isa sa mga nasa likod ng mga singit sa pondo noong 2025. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nasaan Sinapchap na. Kinatay na po ang budget. Si Ako Bicol Party List Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress, ni minsan hindi pa siya tumapak sa plenaryo. Mula July 28 hanggang August 27, sunod-sunod ang mga pag-absent niya. Yung iba, walang abiso. Isang beses lang daw nagpaalam. Ang madalas niyang dahilan ay nasa distrito o nasa committee meeting siya. Kinumpirma ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na nasa Amerika si Ko para raw sa medical treatment. Sir, hindi ka namin pinagbibintangan nagkakagulo ngayon sa Pilipinas tungkol sa budget insertion. At ang pinaka makapagpapaliwanag nun, sir, ang pinaka ikaw. Sir, bakit nakapagtataka? Bakit ganito? Paliwanag nyo naman. Nagkataon lang ba lahat na absent kayo, hindi na kayo napunta? Nasa Amerika ngayon, may sakit kayo? Naintindihan namin, magpagaling po kayo, may sakit po kayo. May sakit po kayo. Kunin sana kayo ni Lord. Joke lang. Magpagaling po kayo, pagalingin po sana kayo ni Lord. Alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero kampante naman ang kapartido ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Kasi may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. So, may ikakandak na extensive check-up. Pero habang nagpapacheck Dapat po, sir, pag napatunayan ito, i-BP harap-harapan in public. I-BP. up si Ko sa abroad, namumuro naman ang pangalan niya sa usapin ng budget insertions. Sa huling pagdinig ng House Infra Committee nitong Martes, itinuturo ni Navotas Representative Toby Chanco na nagsingit umano si dating House Appropriations Chairman Zaldico ng higit 13 billion pesos sa pondo ng bersyon ng Bicameral Conference Committee. Hit naman dyan ni Garbin, huwag sanang puro akusasyon lang. Dapat may ebidensya yan. Yan ang hirap Yan ang hirap Puro ebidensya. Di ba? Yan ang hirap parang ganito. Ganito. Yung tao pumasok sa bahay ko. Hindi na lumabas. Yung pala, pinatay ko. Tapos, yung mga makalipas ng 1 linggo, pumunta ako Amerika. Naalaman nila na matay na yung tao na yon. So, ako ang huli nakita at di lumabas ng bahay. So, ako malamang gumawa nun. Kasi tas nakita sa bahay ko, andun niya yung bangkay. Halimbawa lang andun yung bangkay.
Tapos sasabihin ko, asan ang ebidensya nyo? Parang ganun eh. Minsan di na kailangan ng ebidensya. At hindi naman nang bibintang. Magtatanong lang naman. Huwag niyong sabihin akusasyon. Kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. Wala pang Hindi, sir. Ang tamang irregularidad, sir, magpakita siya at nagtanungin. Yun lang yun. Huwag na tayo dumating sa kaso-kaso. Magpakita lang siya, tanungin. Oh, true phone. O true bigly. Gusto mo, magkausap live. Sir, asan ng budget insertion nyo? Asan mo ginawa? Ay, sir, kasi ganito ginawa ko dyan eh. Nilagay ko sa pondo ng ganito na makakatulong sa ganito. Ah, yun naman pala. Oo, sir, yun. Dali lang. Tama, mali. Di ba? Oh. Yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay lahat kayo. Ito ay aking opinion. Sorry ako lang. Maraming salamat. Ito po ay sana mapakinabangan ng bawat isang Pilipino na tayo gumigising sa katotohanan. Dati na paniwala tayo na ang budget pala ganito. Yung pala dito lang pala may napupunta. Salamat sa inyong lahat.